Hey guys, sa mga balak pong bumili dyan ng Itel S26 Ultra, I think mas okay po, i-consider nyo po muna yung limang smartphone na i-offer ko po sa inyo. Kasi sa tingin ko mas sulit po dyan kay Itel S26 Ultra. Unang-una po dyan syempre yung Tecno Slim na nasa kulang 9,000 din po yung presyo. Same po ni Itel. Same po sila guys na maganda yung camera. Ang lamang lang po na Itel dito guys is yung malaking battery po yun na meron 6,000 mAh siya battery. Habang si Tecno po is meron po siyang 5160 mAh siya battery. Pero lamang naman po sa may charger saka po sa may processor si Tecno. Din meron po siyang 4 to 5 volts sa charger. With 5160 mAh siya battery nga. Tapos D200 nga po na processor. Mas gusto ko rin po yung design ni Tecno para sa akin. Di mas formang iPhone Air nga po siya. Saka meron po siyang mood light design dito na wala nga po kay Itel. Mas manipis din po yung design ni Tecno dahil nga po sa mas maliit na battery. Pero nakadepende na po yan sa inyo. Dahil kung ako po yung tatanungin, mas gusto ko po yung Tecno Slim compare nga po kay Itel S26 Ultra. Pangalawa po guys, kung gusto nyo naman po ng smartphone na meron pong flat display pero naka-AMOLED din po at mas magandang specs compare po dyan kay Itel at mas mura pa. Eto po guys, ang Redmi Note 14. Madalas po siya nagsisig ngayon ng around 6,000 to 7,000 na lang. Minsan nasa around 5,000 pa po siya. Meron po siyang G99 na processor. Naka-AMOLED flat display nga po siya with 120Hz sa refresh rate. Saka naka-Corning Gorilla Glass 5 po siya na protection sa may display. Maganda din po yung camera ni Redmi. Meron po siya 108 megapixel na main camera, saka po 20 megapixel na front selfie camera. Naka 55 mAh po yung kanyang battery. Saka meron po siyang 33 watts na charger dyan. Tapos meron pang konting gimmick sa Itel dito guys na ito daw po isaabutin daw po siya ng 6 years na fluency. Ibig sabihin sa 6 years po nalilipas, hindi daw po babagal yung smartphone na to. Pero yung smartphone po ni Redmi guys, aabutin po siya ng Android 19. Hindi po pangako yan guys. Dahil subok na po natin ng mga Xiaomi po ng mga smartphone na nagkakaroon po talaga ng mga Android update. Pero dito po sa mga smartphone ni Transsion, swerte na po yung isa. At pangatlo, syempre guys, yung last year model po na S25 Ultra. Sobrang mura na po ng smartphone yan guys pagka po nagsisale. Nasa around 5,000 na nga lang po siya. Minsan less than 5,000 pa. Halos ito lang din po guys ang specs ng S26 Ultra. Kung gusto nyo lang din po guys ang magandang display. Kumbaga lamang lang po siya sa malaking battery. Saka medyo malakas na nga po yung kanyang performance. Pero guys, para po sa may around 5,000 na presyo, hindi na po masama itong S25 Ultra ngayon. Lalo kung gusto nyo nga po ng S26 Ultra, pero kapos po yung budget nyo. Maganda na yan guys pang social media at pang picture. Then maganda nga po yung kanyang display at maganda po yung kanyang camera. Yan pong si S25 Ultra. Saka sa mga gumagamit na po dyan guys ng S25 Ultra, mas okay po na wag po muna tayo magpapahype sa may S26 Ultra ngayon. Hindi pa po worth it mag-upgrade dahil lang po mas malaki yung kanyang battery. Napakasulit pa rin po ng smartphone na yan as long as na wala pa rin po siyang issue sa inyo. At pang-apat po guys ang paborito ng lahat, ang Infinix Hot 60 Pro. Para sa may less than 7,000 po or less than 6,000 pagka naka-sale. Itong si Infinix Hot 60 Pro is sa pinaka-perfect na smartphone po ng 2025 na meron po napakagandang specs para sa may less than 7,000 nga po na SRP. Na kahit po mga tag 10K mahigit or mga kulang 15,000 po ng mga smartphone sa ibang brands, talo pa rin po ng Hot 60 Pro kung usapang overall na specs na po yung titingnan natin. Kaya kung sakaling open-minded ka pa naman sa may flat display, hindi rin po masama ang Hot 60 Pro ngayon kaysa po dyan sa may Itel S26 Ultra. Kumbaga alam ko po sa inyo marami pa rin po ang prepared na flat display compare po sa may curved display. Pero isa lang po ang masasabi ko, itong overall na specs nga po ng Hot 60 Pro, sobrang panalo po ngayon. Then syempre guys ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Mas pipiliin ko na po ito kaysa sa may Itel S26 Ultra. Then mas gusto ko po yung kanyang design kaysa po dyan kay Itel. Tapos mas lamang pa po yung camera niya na mayroong Sony IMX na camera na mas maganda nga po kay Itel. Para po sa inyo guys, alin po sa limang smartphone yan ang pinakasulit para sa inyo? Comment nyo na lang po sa may comment section. At lahat po ng smartphone yan guys, yung limang smartphone po niyan, meron po tayong link sa may description kung gusto nyo nga rin pong umorder. At makakakuha pa rin ng discount dyan po sa may link natin sa may description. At salamat po pala kay Holy Land para po sa napakagandang mic na ibinigay nga po sa atin para po ipakita ko sa inyo. At itong buong video po natin, diyan ko po siya ni-record ngayon sa may Holy Land na mic. Yan po yung pinaka-quality niya. Kaya po para sa inyo guys, gusto rin po maging content creator at gusto rin po mga bangging vlogger. Mas okay po naman sa maganda yung mic na gamit natin. Kaysa po gumamit tayo ng built-in na microphone na kahit po iPhone na yung pinakamahal na smartphone natin, still napakapangit pa rin po ng mic na yan. Mas okay po kung gagamit po tayo ng mic para po maging mas maganda yung magiging video natin.
Kumbaga para sa'kin mas okey po na medyo pangit pa yung video natin, pero mahirap po panoorin yung video na pangit po yung pinaka-mic quality, kumbaga yung sound quality. Kumbaga puwede natin i-improve yung pinaka-video natin, pero yung mic po guys, mas okey po kung meron tayong mic na gamit. At yun nga po guys, salamat po kay Kulilan ulit. Thanks for watching.